Tawag sa pagsamba. Tayo ay narito ngayon upang ipagdiwang ang araw na ito na itinakda ng Panginoon upang siya ay sama-sama nating sambahin at purihin. Purihin ang Diyos ng buhay at kasaysayan na siyang nagbibigay ng biyaya sa atin araw-araw. Tayo ay narito ngayon upang sa pamamagitan ng ating mga karanasan sa paglilingkod ay ating higit na mapagtibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Purihin ang Diyos na sa tuwina ay nagkakaloob ng kalakasan at karunungan sa mga taong patuloy na naglilingkod sa Kanya. Halina, purihin at sambahin ang Diyos na ang hangad ay kaayusan, kapayapaan at kasaganahan para sa lahat. Para po sa himno ng pagpupuri, awitin po natin ang papurihan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Ama ng makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa napakagandang araw na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay ng proteksyon at pagkalinga at paggabay sa aming lahat. Panginoon, kayo na pong bahalang manguna sa aming pananambahan ngayong araw na ito. Naway may bigay namin ng taos-puso ang aming pananambahan at pagsamba sa inyong banal na espiritu at sa inyong mga pangyarihan na pangalan. Panginoon, kayo na pong bahalang gumabay, pumatnubay sa aming lahat. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dumako sa ating tawag sa pagsisisi at sa katiyakan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan mula sa ating Diyos. Sabi sa awit 32 verse 5, Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong lahat ng ito sa iyo'y idaing.
at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa mga sandali pong ito, tayo pong lahat ay dumulog sa ating Diyos ng may pagpapakumbaba. At patuloy nating hilingin ang kanyang pagpapatawad sa ating mga naging kasalanan at naging kahinaan sa ating pong buhay. Tayo po ay sandaling manahimik at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, tunay kami o Diyos ay lumalapit sa iyo sa sandaling ito ng may pagpapakumbaba, Panginoon, at patuloy na kinikilala ang aming mga naging kasalanan sa iyong harapan. Dakilang Diyos, sa amin pong patuloy na pagsamba sa iyo sa araw na ito, tunay nga kami ay dumadalangin sa iyo, Panginoon, ng patuloy na paglilinis ay igawad mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming naging kasalanan, mga naging pagkukulang sa iyo, Panginoon. At pagindapatin mo kami ngayon sa iyong harapan. At tunay nga ang aming buhay ay maging marapat para sa iyo, Panginoon. At sa lahat ng aming gagawin na pagsamba at pagpupuri sa iyo sa umagang ito. Tunay nga o Diyos, salamat sapagkat meron kaming katiyakan kay Kristo na siyang tunay na nagpapatawad at siyang naglilinis ng lahat ng aming kasalanan. Kaya Panginoon, sa umagang ito, tunay kami ay nagpupuri sa iyo dahil alam namin na ang sino mang lumalapit sa iyo na nagsisisi at nagpapakumbaba ay tunay ngang pinatatawad mo ang kanilang mga kasalanan. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Tunay ka ng Diyos na tapat na nagsabi sa Roma 5:1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng ating Diyos. So ito isang katotohanan na tayo po ngayon ay pinatawad na at nilinis na ng ating Panginoon sa bawat kasalanang ating nagawa. Kaya sa umagang ito, tayo po'y patuloy na sumamba at patuloy na magpuri sa ating Diyos at magpasalamat sa Kanya ng may kagalakan. Purihin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Tunay nga po na hindi man tayo magkakasama physically but spiritually po, no? Tayo ay sama-sama na nagpupuri sa isang tunay na Diyos. Kaya po sa umagang ito, awitan po natin ang ating Diyos na buhay at i-declare po natin na napakabuti niya sa ating buhay. Hallelujah! Atin pong ipalakpak ang ating mga kamay. Sama-sama nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago, itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sama-sama nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago, tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo, papupurihan, papupurihan ka, papupurihan ka, aawitan ka, aawitan ka, sasayaw sa'yo, sasayaw sa'yo, hallelujah, hallelujah. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay
ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho, kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, 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 dakila ka, dakila siya. Yes, Lord, tunay nga na ika'y dakila, Panginoon. Ika'y dakila sa amin, Panginoon. Hindi ka nagbabago. At tunay nga, Panginoon, yung goodness mo sa amin ay patuloy naming nararanasan. Sa kabila ng mga ganitong pandemya, sa mga nararanasan namin dito sa mundo. Iba't iba man yung nararanasan namin, Panginoon. Pero yung goodness mo ay patuloy at nananatili sa aming puso. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ideklara natin yung goodness ng Panginoon. Sabihin mo nga sa kapatid mo, mabuti ang Panginoon. He is good. He is good. Hallelujah. Patuloy natin papurihan ang Panginoon. Hallelujah. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Minsan pa po, I love you, Lord. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Let's declare all my life. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Led me to the fire. Darkness nights, your close
like no other. You as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's declare. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, hallelujah. So take me as you find me, oh Lord. All my fears and failures, fill my life again. Give my life to you. Yes, Lord, I believe it. Now I surrender. Yes, Lord. Yes, Lord. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Let's go. Let's declare. Hallelujah. Oh, shine and light it. Shine and light it. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine and light it. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine and light it. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine and light it. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Lord, we declare that You conquered the grave. Oh God, You are good, Panginoon. You are good. Wala nang iba.
Wala nang iba, Panginoon, na mabuti dito sa amin, kundi kayo lamang, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa kabutihan na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Sa inyo lahat ng papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagbasa mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Mateo Kabanata 15, versikulo 21 hanggang 28. Ang pananalig ng isang Kananeya. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sumunod sa akin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako ay sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mga mumong nalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng inyong pananampalataya. Mangyayari ang inihiling mo." At noon, di gumaling ang kanyang anak. Tayo ay pinagpala sa pagkakabasa ng banal na kasulatan. May papurihan at ang anak at ang Espiritu, simula pa noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa araw na ito na tayo pong muli ay naririto upang manambahan at patuloy na magpuri sa ating Diyos. Tunay nga ang araw na ito ginawa niya upang tayo ay magdiwang, upang tayo magsaya at patuloy na purihin natin ang kanyang banal na pangalan. Sa umagang ito ay patuloy nating pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos na magbibigay kalakasan sa pananampalataya ng bawat isa sa atin. Ang pamagat po ng ating pagbubulay ay napakalaki ng iyong pananampalataya. Mula po sa sulat ni Mateo sa Kabanatang 15, talatang 21 hanggang 28. So ito po ay nagtuturo sa atin ng isang kahalagahan patungkol sa buhay pananampalataya ng bawat isa sa atin. Anong uri ng pananampalataya ang taglay-taglay mo? Kung tayo po ngayon ay tatanungin, anong uri po ng pananampalataya ang nasa atin? Noong nakarang linggo ay atin pong napakinggan ang tungkol sa mensahe na kung saan ay nandoon ang mga pananampalataya na ipinakita ng mga tao. Katulad ni Pedro na nagpakita ng kanyang pananampalataya nung siya ay lumakad sa tubig, nung siya ay inanyayahan ng Panginoon, no, na katulad ng Panginoong Jesucristo na lumalakad sa tubig, ay inanyayahan siya ng Panginoon na lumakad sa tubig. At si Pedro ay nakalakad po. Subalit hindi naging matagal ang kanyang paglakad at unti-unti siya ay lumubog nang makita niya ang malakas na hampas ng alon. Kaya ang sabi sa kanya ng Panginoon, "Pedro, napakaliit ng iyong pananampalataya." So nakita din natin ang pananalig ng mga tao na pinakain ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga taong pinagaling ang kanilang mga karamdaman, silang lahat ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo.
ito ay patuloy nilang ipinahayag sa pamagitan ng kanilang patuloy na pagsunod sa ating Panginoon. So ngayong umaga, titignan naman natin ang pananampalataya ng isang babaeng Kananeya. Sa buhay po natin, tayo po ay humaharap sa mga pagsubok na pwedeng magpahina sa ating mga pananampalataya. No? Ito po ang ating buhay ay lagi po ay merong nararanasan, no, ng mga pagsubok. Maaring ito ay mabibigat, maaring ito ay simple. Pero sa bawat pagkakataon at panahon ng buhay natin, ay hindi po natin maiwasan na ang ating buhay pananampalataya ay nagkakaroon po ng mga pagsubok. Sa mga panahong iyon, ang pakiramdam natin, ang mga panalangin natin ay hindi sinasagot ng Panginoon. Kung minsan tayo po ay may problema at nananalangin naman tayo sa Panginoon, subalit parang walang tugon ang Panginoon sa ating mga panalangin. At sa halip, parang lalong lumalala pa ang mga sitwasyon sa halip na bumuti ang ating mga nararanasan sa ating buhay. At ang pagkabigo ay unti-unting nakikita sa ating mga mukha. No? So kaya marami po ngayon parang malungkot, walang pag-asa, maraming mga tao ngayon nakalugmok. No? So hindi magkaroon ng kagalakan sa kanilang mga mukha na parang ang mundo ay nakasaklob sa kanilang mga buhay. So kapag tayo po ay hinahamon ng malaking pagsubok, ano po yung ugali o yung karakter na makikita sa ating pong buhay? Alam niyo, ito po ang pagkakaiba-iba ng mga tao sa pagdating ng pagsubok. May kanya-kanya tayong karakter, may kanya-kanya tayong attitude, no, pagdating sa pagharap sa mga pagsubok. May mga malalakas ang pananampalataya na kayang-kaya na dalahin ang mabibigat na pagsubok. Meron namang mga taong parang tila madaling sumuko o mahina ang pananampalataya na agad ay bumibigay sa mga pagsubok na dumarating sa kanila pong buhay. So paano natin sasagutin ang mga pag-atake sa atin ni Satanas? So ito pong kaaway ay patuloy sa kanyang pag-atake sa buhay ng bawat tao. Kahit po mga mananampalataya ay nakaka-experience ng pag-atake ng kalaban sa kanilang buhay. No? Ito po'y panahon na patuloy tayo ay nakaka-experience, no, ng iba't ibang uri ng pagsubok na ito ay nagbibigay sa atin ng panghihina kung minsan, kung hindi natin magagawa na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ating nararanasan sa ating pong buhay. At ang pinakamahalaga, meron ba tayong pananampalataya na sapat upang magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso? No, kinakailangan po ang pananampalataya natin ay sapat. Ibig sabihin, kung may pagsubok na malaki, meron ka ring malaking pananampalataya. Ibig sabihin, sapat ang pananampalataya mo para tumbasan ang mga pagsubok na dumarating sa ating pong buhay. Bagamat maraming mga pagsubok sa ating buhay na maglulugmok sa atin at magpapahina ng ating mga pananampalataya, tayo ay pwedeng makipag-usap sa Diyos tungkol sa ating mga nararanasan sa buhay. Ito po ang napakaganda sa ating mga buhay pananampalataya. Kapag tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, kung may problema tayo, pwede nating kausapin ang Diyos. Pwede tayong lumapit sa Diyos. Pwede tayong humiling sa Diyos at tulungan tayo sa ating pong mga nararanasang pagsubok sa ating pong buhay. Sa ating teksto ngayong umaga, ating titignan ang pananampalataya ng isang babaeng Kananeya na lumapit sa Panginoong Hesus upang hilingin na pagalingin ang anak niyang babae. So matapos ang pakikipag-usap ni Jesus sa mga Pariseyo, siya pumunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. At doon nakita siya ng babaeng Kananeya at sumisigaw na lumapit sa kanya. Ang sabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak mong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. So ito po ang sigaw ng babae nang kanyang makita ang Panginoong Jesucristo. Ang babae ay lumapit upang hilingin ang isang bagay na hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang minamahal na anak na babae na sinasapian ng demonyo. Karamihan po sa mga nanay
ay hindi kayang matiis ang nakikitang paghihirap ng anak. Kaya sila ay gagawa ng lahat ng paraan upang matulungan na mawala ang paghihirap ng kanilang anak. No, ito po totoo sa mga magulang. No? Ayaw nating may nakikita tayong problema sa ating mga anak. At kung may problema tayong nakikita, gusto natin na mawala agad yon. Gusto natin na matanggal yon sa kanilang mga buhay. Gusto natin mawalan sila ng suliranin, ng kabigatan. Kung sila may sakit, gusto natin gumaling sila agad sa kanilang mga karamdaman. So ito po ang damdamin ng isang nanay para sa kanyang mga anak. So gaya ng babaeng Kananea na lumapit sa Panginoon at mataimtim na humiling sa Panginoon na pagalingin ang kanyang anak. At gaya ng lahat ng ating panalangin, tayo ay naghihintay ng sagot ng Panginoon sa atin. No? Ito po ang karaniwan sa atin kapag tayo nag-pray, gusto natin answer agad. Gusto natin tugon agad ang ibigay sa atin ng Panginoon. Kung ating titignan, ang kahilingan ng babae ay hindi po para sa kanya yon. Ang inihiling niya ay para sa paggaling ng kanyang anak. Kaya walang duda na siya sasagutin agad ng Panginoon dahil hindi naman siya humihiling ng para sa kanya. Sabi nga, hindi po selfish prayer o makasariling panalangin ang kanyang ginagawa. So marami pong mga tao ang mahilig mag-pray o manalangin sa Diyos. Subalit puro pansarili lamang na panalangin. No? Ito po ay normal sa maraming tao. No? Na kapag nagpe-pray, ang pinapanalangin lagi ay ang kanyang buhay. Ang pinagpe-pray niya palagi ay kung paano siya tatanggap ng mga blessing sa Panginoon. No? Masyado tayong nakatingin sa ating lang mga pangangailangan. No? Ito po ay karaniwan sa mga tao. No? Subalit ang Panginoon ay gusto niya na tayo mananalangin ay hindi para lamang sa ating sarili. No, katulad ng babaeng ito na ang kanyang ipinagpe-pray ay hindi ang kanyang sarili kundi ang kanyang minamahal na anak na sa kasalukuyan ay inaalihan ng demonyo ang kanyang buhay. So dito ang babaeng Kananea ay nakapokus sa kanyang anak, ang kanyang prayer. Subalit nakita natin ang hindi inaasahang tugon ng Panginoon. So nung nagpray po ang babae na tulungan ang kanyang anak, no, ang tugon ng Panginoon ay wala. Hindi kumubo ang Panginoon. Walang sinabi kahit isang salita. No, parang napakahirap po yun. No? May kinakausap ka at sinasabi mo yung problema mo, pagkatapos hindi kumikibo. No? So ganito po yung senaryo sa buhay ng babaeng lumapit sa Panginoon. No? Nagsasabi siya sa Panginoon ng kanyang prayer request, pero ang Panginoon tahimik lamang at hindi siya kinakausap. At ito isang nakakagulat na tugon na hindi inaasahan ng babae mula sa Panginoong Hesus. Siya ay lumapit sa Panginoong Hesus na buo ang pag-asa at pananalig na siya ay tutugunin ng Panginoon. Lalo na ang kanya namang hinihiling ay para sa kagalingan ng kanyang anak at hindi ito para sa kanyang sarili. No, alam natin, si Jesus Christ ay nakapagpagaling na ng napakaraming tao nung time na yon. At ito'y nababalita na sa maraming lugar. Katulad ng babae na ito marahil ay nakabalita na ang Panginoon ay nakapagpapagaling ng kahit na anong uri ng karamdaman. Kaya nung sandaling iyon ay na ang Panginoon ay hindi kumikibo sa kanya, siguro nagkakaroon siya ng pagtatanong, bakit kaya? Bakit hindi ako sinasagot ng Panginoon? Sa verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. So dito makita natin, hindi na sumagot si Jesus at sinabi pa ng mga alagad na siya ay paalisin. No, gaano po ito kalungkot, no, sa babae, no? So nagpe-pray siya, humihiling siya, tapos hindi siya kinikibo, pagkatapos paalisin pa siya ng mga alagad. So kapag tayo ay may problema at lumapit tayo sa isang tao na alam nating makakatulong sa atin, pagkatapos hindi tayo sinagot at paalisin pa tayo, so gaano kasakit ito para sa atin. Subalit alam natin na alam ni Jesus kung ano ang kanyang ginagawa. Nais niyang subukin ang pananampalataya ng babaeng Kananeo. So ito pong mga pamamaraan ng Panginoon na hindi siya kumibo, ay isa pang pamamaraan po ito ng pagsubok sa pananampalataya ng babae. Kapag tayo ay may problema, alam na ito ng Panginoon. Kapag tayo lumapit sa Kanya, nalulugod ang Panginoon at tayo pakinggan. At yung kinakailangan ay sasagutin niya agad ang ating kahilingan sa Kanya.
Subalit kung minsan ang sagot ng Diyos ay hindi agad niya ibinibigay dahil nais niyang tignan ang katotohanan ng pananampalataya natin sa Kanya. Kung minsan sa ating pong paglapit sa Diyos, gusto ng Panginoon tignan ang pananampalataya natin sa Kanya. Ano sabi sa 1 Peter 1:7? Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung iti talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ang pananampalataya ng babaeng Kananea ay sinusubok ng Panginoon. Sa verse 24, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Noong una, hindi sinagot ng Panginoong Jesus ang babae, na nahihimik lang ang Panginoon. Tapos, pinapaalis pa siya ng mga alagad dahil naiingayan sila. At ngayon, sinasabi sa kanya ng Panginoong Jesus na para lamang sa mga naliligaw na sambahayan ng Israel, siya ay isinugo. Ibig sabihin, hindi kasali sa dahilan ng pagparito ng Panginoong Jesus ang mga katulad niya. Marahil ang mga salitang ito ay magdulot na ng pagkawasak ng pananampalataya ng babae at marahil siya ay hihinto na, uuwi na. Dala-dala ang maraming pagtatanong at pagdududa sa Panginoong Jesus. No? So ito po siguro kung ito yung maririnig natin, no, sa ating paglapit sa Panginoon, na sasabihin sa atin na hindi siya isinugo para sa atin, ay aalis tayo na nanlulumo. Aalis tayo na puno ng pagtatanong, bakit ganon? Ito ba ang Kristo na pinag-uusapan ng mga tao? Ang Kristo na nagpagaling ng maraming may sakit? Ang Kristo na naaabag sa mahihirap? Ang Kristo na kayang bumuhay ng patay? Bakit hindi niya magagawa ang simpleng kahilingan ko na pagalingin ang aking anak? Bakit ayaw na niyang magpagaling ngayon? Mahirap ba ang hinihiling ko sa Kanya? Dahil sa mga pangyayaring marahil ay alis na ang babae na puno ng kalungkutan. No? So kung ganun po, no, ang ating may experience siguro at ang babaeng ito ay susuko na, ay aalis na siya dahil nabigo siya na makamit ang kanyang inilalapit sa ating Panginoong Kristo. Madalas ganito ang attitude natin kapag nabigo tayo sa paglapit natin sa Panginoon. Subalit kakaiba po ang attitude na ipinakita ng babaeng Kananea. Sa verse 25, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. So dito nakita natin kung gaano ang pagtiyatyaga ng babae na pakinggan at tugunin ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Lumuhod siya at nagmakaawa. Ang pagluhod ay isang pagpapakita ng tunay na pagpapakumbaba. Ang pagmamakaawa ay isang kahilingan na nagpapahayag na wala na siyang ibang malalapitan. No, kapag tayo po ay nagmamakaawa, ibig sabihin nun, siya na lang talaga ang ating pag-asa. Siya na lang talaga ang kailangan natin sa ating pong buhay. Ang pagmamakaawa ay isang kahilingan na nagpapahayag na wala nang iba tayong malalapitan. So ang pagluhod ay isa ring pagpapakita ng pagsamba. Tayo ay lumuluhod sa Diyos na ating sinasamba. Sa halip na siya ay madiscourage sa mga naging tugon ng Panginoon, ang ginawa ng babae, sinamba niya ang Panginoong Yesus. Sa halip na madiscourage siya, nag-worship siya sa Panginoon. Ito'y napakagandang gawin natin sa panahon ng pagsubok. Sa halip na tayo po ay madiscourage kung bakit ang ating mga problema ay hindi pa nasasagot ng Panginoon. Sa halip na tayo mawala ng pag-asa, mawala ng loob, ang pinakamaganda pong gawin natin ay sambahin po natin ang Panginoon. Simulan natin mag-worship sa Panginoon. Simulan natin purihin ang Panginoon at ipakita natin sa Diyos ang ating tunay na pananampalataya sa Kanya. Ito ay isang pagpapatunay ng Kanyang pananampalataya. Yung pong Kananea ay nagpakita po ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. Alam natin na sinusubok ng Panginoon ang Kanyang pananampalataya, kaya ito'y pinalalakas niya sa magitan ng Kanyang pagsamba sa Panginoon. So kapag humihina po tayo,
ang worship ay nagpapalakas sa ating pong pananampalataya. No? Kaya napakahalaga po ang pagsamba natin sa Diyos. Kapag tayo po ay nag-worship, lumalakas po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At inulit niya ang kanyang kahilingan sa Panginoon. Sinabi niya, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Kapag ang kahilingan ay paulit-ulit natin binabanggit, ibig sabihin ito, kailangan natin ito. No, kaya kung kayo po ay may mga kahilingan sa Panginoon, huwag po kayo magsawang ulit-ulitin ito sa Panginoon. May mga prayer tayo kumisan na isang beses lamang natin sinabi, at pagkatapos ay kinakalimutan na natin dahil hindi sinagot ng Diyos. Di ba marami po tayo ganong prayer request? Isang beses lang, tapos natapos na yung prayer request. Kahit walang answer, hindi na natin inulit. Ibig sabihin, tayo kuminsan ay humihiling sa Diyos na hindi naman natin talaga kailangan. May mga panalangin tayo na parang okay na lang kahit hindi dinggin ng Panginoon. Pero ang Panginoon ay hindi po ganoon. Kung tayo po'y mananalangin sa Kanya, ang gusto ng Panginoon ay humingi tayo sa Kanya ng tunay na kailangan natin sa ating pong buhay. At ibibigay yun ng Panginoon sa atin. Alam ng Panginoon kung paano yun ipagkakaloob sa atin. Sabi nga kung ang isang bagay ay tunay na kailangan natin at ito ibig nating ibigay sa atin ng Panginoon, ito ay paulit-ulit nating hilingin sa Panginoon hanggang sa ibigay ng Panginoon ang kanyang tugon sa atin. Ito pong ginawa ng babaeng Kananea. Hindi po siya tumigil sa isang part lang na, Panginoon, tulungan mo po yung anak ko. Kundi nagpatuloy po siya. Hanggang sabihin niya, Panginoon, tulungan mo po ako, Panginoon. So itong pagpupungilit ay isang bahagi po ito upang ang ating buhay ay kakitaan ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Gaya ng talinhaga ng mapilit na balo sa Lucas 18:1-8, may isang byuda na walang tigil sa kalalapit sa hukom upang bigyan ng katarungan ng kanyang asawa. Sa verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihiling ng byudang ito. Sapagat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. So ang ginawang paghingi ng balo ng paulit-ulit ay pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. So ang Panginoong Hesus ang nakakasaliksik ng ating puso at nakakalam ng nilalaman ng ating isipan ay mayroong panghuling pagsubok sa pananampalataya ng babaeng Kananeo. At ito na marahil ang magiging dahilan upang siya ay umuwing bigo at mawala ang pananampalataya niya sa Panginoong Hesus. Sa verse 26, sumagot si Hesus, hindi dapat kunin ng pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Sa sinabing ito ng Panginoon, parang sinabi niya sa babae, hindi naman kayo kasali sa blessing na ibinibigay ko sa aking mga anak. Sinabi dito ng Panginoon na siya ay Hudyo at siya ay buhat sa ibang lahi. Ang mga aso ay tumutukoy po sa mga taong hindi nananalig sa Diyos. At dahil isa siyang Kananeo, hindi siya pwedeng makisalo sa pagkain ng mga Hudyo. Hindi sila kasali sa blessing ng Diyos. So gaano kasakit na ma-reject ng Panginoon. No? So yun po ay parang ang babaeng ito ay parang sinasabihan na ng Panginoon na wala, hindi ka kasali. Hindi kita mabibigyan dahil hindi ka kasali. No? Parang doon sa mga tumatanggap ng SAP o yung amelioration sa gobyerno na kapag tayo ay hindi isinali, ay tayo po ay nalulungkot. No? Nabibigo tayo. Pag sinabing disqualified tayo sa blessing, tayo po ay nalulungkot. So ganito rin po ang pakiramdam ng babae ng time na yun, na siya ay parang sinabihan ng Panginoon, hindi ka naman kasali sa blessing. Pero ang babaeng Kananeo ay hindi nagpakita na siya po'y nasaktan, kundi inamin niya na hindi siya kasama, pero kahit namumo ay pwede naman siguro makuha niya. No, napakaganda pong ilustrasyon ng pananampalataya. No? Sabi nga kahit konti lang, baka pwede rin naman. No? Kahit yung mga nalalaglag lang, baka pwede rin naman, sabi niya.
Sa verse 27, totoo nga Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ko ng babae. Ang tunay na pananampalataya ay kinakikitaan po yan ng pagpapakumbaba. Ang babaeng Kananeo ay nagpakumbaba at sinabi na kahit na mumo ay pwede niyang kainin, kahit konti, kahit may lang nalaglag lang na blessing, kahit kapiraso lang ay masaya na siya. No, ito po ay nagpapakita na alam niya na ang maliit na blessing na ibibigay sa kanya ng Panginoon ay malaking pagpapala din yun dahil ito ay galing sa ating Panginoon. Sa halip na magalit ang babae sa sinabi ng Panginoon, siya po'y nagpakumbaba. Pwedeng sagutin ng babae ang Panginoon, Jesus. Sasabihin niya marahil kung siya ay hindi nagpakumbaba, marahil sasabihin niya, hindi po ako aso. Ako isang babaeng humihingi ng tulong para sa aking anak. Ngayon, kung sa aking paglapit sa inyo ay hihiyay lang ninyo ang aking pagkatao, hindi nga kayo ang dapat kong lapitan. Hindi ko na kailangan ng tulong ninyo. No, marahil ganun ang isasagot ng babae kung ito ay hindi niya naunawaan. So, sino po sa atin ang nakasagot na ng ganito sa Panginoon? Dahil sa hindi siya sinagot sa kanyang mga prayer. Di ba, minsan ganun po ang attitude natin. No? Kapag wala tayong nare-receive na tugon, parang sinasabi natin na sa iba na lang ako lalapit. No? Parang hindi naman ako pinapakinggan ng aking tinatawagan. Parang hindi naman ako pinapansin ng Panginoon. No? May mga ganito pong attitude ang mga tao kung minsan na kapag hindi natanggap ang blessing, siya po ay lumalayo at siya po ay nagmamalaki sa ating Panginoon. Pero dito nakita natin ang babaeng Kananea ay hindi po nagmalaki. Sa halip, nagpakumbaba po siya sa Panginoon. So, nagtatampo sa Diyos, nagagalit at nagmamataas na hindi na niya kailangan ng Panginoon. Di ba? May mga ganun pong tao, nagtatampo sa Diyos. No, mahirap pong magtampo sa Diyos. Sabi nga, sapagkat ang Diyos ang ating pinagmumulan ng ating buhay. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng blessing na meron po tayo. No? So, ang pagpapala ng Diyos ay nasa atin, katulad ng buhay natin ngayon. Sabi nga, ang ating buhay, ang lakas ng ating hininga ay galing yan sa Diyos. Ito'y pagpapala ng Diyos sa ating buhay. So, ang babaeng Kananea ay hindi naapektuhan ng kanyang pananampalataya at mas lalo pa niyang ipinakita na siya'y karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon kahit na mumu lamang. Tinanggap niya na siya ay hindi pa kabilang sa mga Hudyo at nais niyang mapabilang sa mga Hudyo sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. No, ito po ang katotohanan. Katulad po natin, tayo po ay hindi Hudyo. Tayo pong lahat ay mga hintil. So hindi po tayo kasali noon sa pagiging mga anak ng Diyos. Subalit dahil sa pananampalataya, tayo pong lahat ay naging anak ng Diyos. Sabi sa Galatia 3:28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po yung napakagandang ginawa ng Panginoon sa atin. Tayo po na mga hentil ay tinawag at ibinilang na mga anak ng Diyos dahil sa ating pong pananampalataya. So alam ng babae na may pag-asa siya na mapabilang sa mga anak ng Diyos sa magitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sa katotohanan nga po, marami mga Hudyo ang hindi tinatanggap si Jesus, ang bread of life, at hindi nila pinapahalaga ng tinapay na ibinigay ng Diyos sa kanila. At hinayaan lang nila na malaglag mula sa kanilang lamesa ang tinapay dahil hindi nila kinilala ang Panginoong Jesus. No? Ito po yung karanasan ng mga Hudyo, di ba, na hanggang sa ngayon ay marami po ang hindi pinapansin si Jesus at hindi kinikilala bilang Diyos ng kanilang mga buhay. At naroon ang isang babaeng hentil na handang tanggapin ang mga nalaglag mula sa mesa ng Panginoon. Handa niyang tanggapin ang tinapay ng buhay, ang Panginoong Yesus. Handa niyang tanggapin ang inaalok ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kinilala ng babae na siya ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos, subalit siya ay handang mapabilang sa pamilya ng Diyos sa pagitan ng kanyang pananampalataya. So dito nakita po natin yung willingness ng babae na siya ay maging anak ng Diyos. Napakaganda po noon. Kaya nagulat ang Panginoong Jesus ay pinakita ang pananampalataya ng babae. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Oh woman, great is your faith. Napakalaki ng iyong pananampalataya. Sa verse 28, at sinabi sa kanya ni Jesus, ginang,
Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Dahil sa ipinakitang pananampalataya ng babae, siya ay tinanggap ng Panginoon. At ibinigay sa kanya ang kanya pong hinihiling. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang pananampalataya ay ginagantimpala ng Panginoon. Ito pong totoo. Ang pananampalataya ay palagi pong may reward, may gantimpala po yan. Kaya gusto ng Panginoon ang ating pananampalataya ay patuloy na maging malakas. Patuloy na maging malaki ang pananampalataya natin sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng ating gagawin sa pananalig natin sa Panginoon, sa pagtitiwala natin sa Kanya, ay bibigyan niya ng gantimpala. Ang anak ng babae agad na gumaling ng oras na yon. Hindi na kailangan puntahan pa ng Panginoong Hesus. At ito ang pinakamatamis na gantimpala ng pananampalataya ng babaeng Cananea. Ang kanyang anak ay gumaling ng oras na iyon. Hindi mumo ang ibinigay ng Panginoon. Isang malaking himala ng kagalingan. Pinalaya sa pagkaalipin ng demonyo ang kanyang anak. So napakaganda pong blessing ito sa atin mga kapatid. Na tayo ay hindi mumo ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kapag tayo po'y sumampalataya, malaking blessing ang ibinibigay ng Panginoon sa ating pong buhay. Sa ating pong pagtatapos, ang Panginoon ay patuloy na naghahanap ng mga taong mananalig sa Kanya. Dito nakita natin na isang babaeng Cananea ang nagkusa ng lumapit sa Panginoon. Ibig sabihin, hinug na yung kanyang pananampalataya, buo na ang kanyang pagtitiwala na si Jesus ang tunay na Diyos. Siya ang makapangyarihang Diyos. Hindi na siya kailangan pa na bahagian ng pananampalataya dahil taglay-taglay na niya sa kanyang puso at buhay ang pananalig na iyon. At ipinapakita dito na maraming tao hinug na ang pananampalataya, naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang patunayan ito, gaya ng babaeng Cananea. No? Sa ating pong paligid, ang mga tao po ay hinug na sa pananampalataya. Kailangan na lang ito na mapatunayan. Kailangan na lang po nito na ma-experience nila, ma-encounter nila ang Panginoong Hesus sa kanila pong buhay. Siya ay nagpakita ng pananampalataya sa Panginoon. So lahat tayo ay dapat po mag-iwan ng pamana ng pananampalataya sa ating mga anak. Marahil sa pag-uwi ng babae at nakita na niya ang anak niya na magaling na, ay sasabihin niya dito kung paano siya gumaling. Ito'y dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon. Tinugon siya ng Panginoon sa kahilingang pagalingin ang kanyang anak dahil sa kanyang pananampalataya. So ang aral na nakuha natin sa buhay ng babaeng Cananea ay manalangin sa Panginoon sa panahon ng pagsubok ng buhay. Kapatid, meron ka bang pagsubok? Manalangin ka sa Panginoon. Huwag agad susuko sa paghingi sa Panginoon. Kung hindi ka pa tinutugon ng Panginoon, maaaring tinetest niya ang iyong pananampalataya. Huwag kang susuko. Ipakita ang katotohanan ng ating pananampalataya sa Kanya. Huwag tayong sumuko. Patuloy natin ipakita ang ating pananampalataya. At patuloy tayong magpakumbaba at matyagang maghintay sa tugon ng Panginoon. At sambahin natin ang Panginoon kahit na sa panahon ng pagsubok ng ating buhay. Magtiwala sa Panginoon at patuloy na ipakita natin ang matibay nating pananampalataya sa Kanya. Sabi nga po sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Gaya ng babaeng Cananea, nawa ang bawat isa sa atin ay sabihan ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananampalataya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Atin pong awitin, si Jesus ang kaibigang tapat. Si Jesus ang kaibigan
sa Kanya lahat-lahat. Tayo ba'y may pasanin at mga suliranin? Sa Diyos natin idalangin at tayo'y aaliwin. Kaibigan may lumibot, sa Diyos natin idulog. Kay Jesus tayo pasakop at laging magpangungkol. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ating mga pagbati at mga pagbabalita para sa gawain ng ating iglesia. So salamat sa Panginoon na tayo ay patuloy na nakapag-worship muli ngayon sa umagang ito sa magitan ng ganitong pamamaraan. So ipanalangin po natin ang mga susunod na linggo ay makabalik na po tayo sa ating live worship sa ating iglesia. So ito po ay ating pinagpe-pray at nawa ay sa susunod nga pong linggo ay payagan na po tayo na makapanambahan live muli sa ating iglesia kasama ng ilang mga kapatid natin sa Panginoon. No? Yung mga ating leaders, yung mga band po natin, yung mga worship team natin ay makasama na po natin sa ating pong pagsamba sa Panginoon. So purihin ang Diyos. Salamat pong muli sa inyong mga tulong, sa inyong mga kaloob na patuloy na binibigay sa ating iglesia. Alam niyo po, ang ating church ay patuloy po na nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng mga kahirapan ng marami po sa atin ay hindi nakakalimutan ang kanilang mga tungkulin sa ating iglesia. No? Salamat po sa inyong mga tithes and offering na patuloy niyo pong ipinapaabot sa ating iglesia. At sabi nga po, alam ng Panginoon kung paano ibabalik ang pagpapala na ito sa atin. No? Katulad po ng ating mensahe sa umagang ito na dahil sa pananampalataya ay hindi mumu ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, kundi miracle ang ibibigay sa iyo ng Panginoon sa iyong pananampalataya sa Kanya sa pamagitan ng inyong mga tithes and offerings. So patuloy niyo pong dalahin o ipaabot ang inyong mga kaloob at mga ikapu sa ating pong iglesia at pwede niyo rin itong ipadala sa pamagitan ng ating mga bank account sa ating China Bank at ganun din sa BPI account po natin ay patuloy niyo pong patuloy na ipadala dito ang inyong mga suporta sa ating pong mga gawain sa iglesia. Salamat po sa inyong mga tulong at tunay ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na idaloy niya sa inyong pong mga buhay. At para naman po sa ating mga schedule, ang ating pong prayer meeting ay patuloy po nating ginagawa. Nakadalawang Wednesday na po tayo ng ating pong prayer meeting. So patuloy ko po kayong inayayahan na sa darating na Miyerkules ay makijoin po kayo via Zoom prayer meeting po natin sa ganap na alas 5 ng hapon. No? Ang ating pong tagapanguna sa August 19, ang ating Elder Eileen Agapay, ang ating song leader naman po ang ating LM Wilma Pelayo. Sa August 26 po, ang schedule ay si Sister Lodi Matro, ang ating liturgist, at ang ating song leader naman ay si Crisel De Ocampo. So, purihin ang Panginoon dahil ang ating mga kabataan ay patuloy pa rin po na nakakapag-fellowship via Zoom every Sunday. So, at 3 p.m. Ganyan din po ang Inseparables ay every first Sunday po of the month. Starting po sa September, magkakaroon na po tayo ng fellowship via Zoom, fellowship din po. At ganoon din po ang kababaihan ay every Tuesday naman po ay nagkakaroon din po ng ganitong fellowship sa ating pong mga kababaihan every Tuesday at 5 p.m. din po. At tomorrow po ang ating council ay meron ding council meeting sa ganap na alas 2 ng hapon. Ang lahat po ng member ng council ay inayayahan po na dumalo para po sa ating Zoom council meeting.
So purihin po ang Diyos sa lahat po ng mga ginagawa niya sa ating iglesia. No? Nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kapatid na nanalangin para sa ating Pastor Benji. Siya po ay nakalabas na ng ospital. At nagpapasalamat po siya sa lahat ng inyong mga tulong, panalangin, at suporta sa kanyang pamilya. So patuloy natin panalangin ang ating Pastor Benji sa complete healing ng kanyang operation. Salamat po sa lahat ng mga blessing na ating tinatanggap sa ating iglesia, no? Sa mga nagdo-donate po na mga gamit po para sa ating live worship. Salamat po sa inyong mga tulong. No? Purihin ang Panginoon dahil lagi kayong nandyan para sa pagtugon sa ating mga pangangailangan sa ating pong iglesia. So lahat po ng mga gawain po natin ay ating pong suportahan at patuloy natin ipanalangin ang bawat isa. So ito po ang kailangan natin ngayon, ang magpalakasan po tayo sa ating buhay pananampalataya. Sa atin naman po mga pagbati, binabati po natin ang mga magdiriwang ng birthday. Sa araw na ito, si Rachel Abigail Aticaldo, Shirley Luna, at si Junil Babasa. Happy birthday! Tomorrow, si Javier Cernito. Sa 20, si Elma Songkuan, Ria Lisaso, at ang ating elder Juliet Dairit. At sa 21, si Emeline Sechon. At sa 22, si Teresa Jean Dakis. At si Alisa Bianca Samson. So, happy birthday po sa inyong lahat mga kapatid at sa ating wedding anniversary sa ating kapatid na Rolando and Rizalina Reyes. No, happy wedding anniversary po sa inyo mga nanay at tatay. Purihin ang Diyos sa patuloy na pagpapala niya sa inyo pong buhay mag-asawa. So, salamat po sa ating lahat sa araw na ito. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong gawain ng pagsamba sa umagang ito. God bless you all. Marami pong salamat. Para po sa ating sending song, awitin po natin ang magtiwala at sumunod. Tayo'y mamuhay ayon sa patnubay, nalusat ng kanyang salita. Siya'y sa atin kung ating susundin, at tayo ay magtiwala. Si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan, laging sa atin, kahit tamis manalig sa kanyang pag-ibig, kung siya'y ating sinusunod. At kahit nasaan tayo pag-utusan, kung puso tayong maglingkod, magtiwala. Si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan, laging sa atin. Tayo po ngayon ay dumako sa ating pagtatapos, sa ating pangwakas na panalangin at benediksyon. Tunay sa umagang ito, ang bawat isa ay inaanyayahan na lumapit po sa Panginoon. Kung kayo po ay merong mga personal na panalangin sa Panginoon, sa umagang ito ay inyo pong ilapit ito sa Panginoon at patuloy na humiling tayo sa Diyos ng pagpapala niya sa ating buhay sa araw na ito. Mapatuloy nating pagkatiwala sa Diyos ang lahat sa ating pong buhay. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa ating mga panalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, sa iyo, O Diyos, ay patuloy kami nagpapasalamat sa umagang ito na patuloy naming nagawang sambahin ka sa pamagitan ng ganitong gawain, Panginoon. Lord, salamat po sa gabay mo sa amin,
Salamat po sa iyong tulong na ibinibigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa buong sanglinggo na aming natanggap ang iyong mga biyaya at pagpapala, ang iyong mga pagtulong, ang iyong mga pag-iingat, Panginoon, at ang maging pagtugon mo sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, salamat sa iyo, maging sa lahat ng mga pagsubok na aming nadaanan, na aming pong napagtagumpayan. Salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos na hindi nagpapabaya sa aming pong mga buhay. Panginoon, tunay nga ang panalangin ay napakahalaga sa aming buhay, kung saan ang panalangin na ito ay nagpapahayag ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Kaya, Panginoon, tunay nga, tulungan mo kaming manalangin sa mga panahon ng pagsubok ng aming buhay. Tulungan mo kaming manalangin at magtiwala sa iyo kahit ano pa ang aming pong mga nagiging karanasan. Mabuti man o masama, ay alam namin, Lord, na ang buhay namin ay hindi mo pababayaan, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, ang bawat isa po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Ang bawat isa ay naririto, Panginoon, kahit sa kanilang mga tahanan, o Diyos, ay naroon ka, Panginoon, at alam namin, Lord, na sila'y lumalapit sa iyo sa umagang ito, ay bibigyan mo po sila ng katugunan sa kanilang mga hinihiling sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng may karamdaman, Panginoon. Patuloy mo nga pong pagalingin ang bawat isa. Patuloy mong hipuin ang buhay ng iyong mga anak na dumadaan sa mga pagsubok ng kalusugan, Panginoon. Lord, hipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. At tunay nga ang kagalingan kailangan po ng bawat isa na may sakit ay gumaling sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang mga kapatid naming nagdadalamhati pa rin hanggang sa panahong ito. Ang kaaliwan, o Diyos, ay pagkaloob mo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Sa mga nalulungkot, Panginoon, sa mga nadidiscourage, Panginoon, ikaw ang Diyos na magbigay ng patuloy na kalakasan ng pananalig sa iyo, Panginoon. Encourage mo po sila, Lord, na huwag silang mawawala ng pag-asa, sapagat ang Diyos ay tunay na kasama nila sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Tunay nga, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na hanggang sa ngayon ay kailangan po nila ng comfort ng kanilang mga puso at buhay. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga kapatid naming kinakapos sa pinansyal na pangangailangan dahil sa kawalan ng hanap buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na matugunan ang bawat pangangailangan sa bawat araw ng kanilang sambahayan, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang aming mga kapatiran. At gayon din, Lord, pagpalain mo ang kanilang mga business, pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, pagpalain mo, Lord, ang kanilang mga workplace, Panginoon. Tunay nga, Lord, na i-bless mo ang aming mga kapatid sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo rin, Lord, ang aming pong mga mahal sa buhay na nasa abroad, ang aming pong mga kapatiran na nasa ibang bansa, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama ay patuloy na ipagkaloob mo sa bawat isa, maging sa mga naglalakbay sa barko, Panginoon, na aming mga kapatid, ay patuloy ka rin mag-iingat, Panginoon, sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po, at ganun din ay pagpalain mo, Lord, ang aming bansa, pagpalain mo rin, Lord, ang aming mga leader, pagpalain mo, Lord, ang aming bansa na makabangon sa ekonomiya, at higit sa lahat, mawala na po ang virus ng COVID-19 sa buong mundo, Panginoon. Lord, ipuin mo po ito. At tunay nga, wala imposible sa iyo. Magagawa mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo po namin, idinudulog ang aming bansa at ang lahat ng mga problema namin sa kasalukuyan, Panginoon. Lord, tunay ka na Diyos na kumilos sa amin pong bayan, Panginoon. At patuloy na padama mo ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala sa buong bansa. At patuloy na tulungan mo kami, Lord, na maging maayos na po ang aming mga kalalagayan sa aming pong buhay, Panginoon. Lord, bless mo ang aming church, bless mo rin ang aming mga leaders, bless mo ang aming conference, ang aming UCCP, Lord. Ang lahat po ng aming mga gawain ay iyong pagpalain. Salamat, O Diyos, at ganun din, pagpalain mo po ang mga nasa bahay ngayon na meron po silang mga pangangailangan na ikaw lamang nakababatid dito, Panginoon. Lord, ano man po yung problema na meron sila ngayon, iabot mo po, Lord, ang iyong mapagpalang kamay sa bawat tahanan ng aming mga kapatid. Salamat, O Diyos, sa mga nagse-celebrate ng birthday at sa magse-celebrate ng birthday at anniversary. Pagpalain mo rin, Lord, ang kanilang mga buhay at patuloy sila ay bibigyan pa ng marami pang birthday at marami pang kaarawan ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa worship na ibinigay mo po sa amin. Salamat sa iyong mensahe na nagpapahayag sa amin ng kahalagahan
ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, salamat at sa isang buong linggo na muli namin kakaharapin, ito po yung aming pinagkakatiwala sa iyo. At tunay nga, patnubayan mo kami, ingatan mo kami, at pagpalain mo, Lord, ang muling pagharap namin sa isang linggo ng aming pong buhay. Sa iyo po namin ito hinihiling na may pananampalataya at pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo ay amin po patuloy na ibinabalik, Panginoon. Igawad mo, Diyos, ang iyong bendisyon, ang iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Tanggapin natin ang pagpapala ng ating Diyos at ngayon ang masaganang biyaya, ang pagpapala, ang pag-ibig at ang pag-iingat ng ating isang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo'y sumating lahat. Magbuhat ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen and Amen.